Mayong aga sa inyong mga kauturan. Nagapasalamat kita sa sining bag-o nga adlaw nga ginhatag sa aton sa Ginoo nga kun diin makasimba kita sa Ginoo. Ang aton nga sitwasyon sa aton nga pungsod daw indi gid amo na kaayo kag at the same time nga go through ang aton nga lugar sa MECQ o kun ECQ sa sining nga mga lockdowns, and yet dako aton pagpasalamat sa Ginoo sa sining nga kagayunan kita makaabri sa iyang pulong, makapamalandong kita. Aton nga mahatag ang aton nga mga kabuhi sa Ginoo sa iyang pagbantay, sa iyang pagiya sa aton sa sining nga mga mabudlay nga panahon. Ang aton nga mga pagpangamuyo, ang aton mga balatyagon, ara nagaupod labi na gid sa aton mga kauturan na nagapangayo sang pagpangamuyo. Labi na gid ang nalabot sang sining nga virus o kung may ara man sang mga health issues. Pinakabalugid kita nga kabudlay gid sa sining nga tion. Labi na gid ang nagamasakit o kung nagakinahanglan sang medical attention o kung kinahanglan magadto sa hospital. Pero ang aton nga comfort ara dira sa Ginoo. Kag sa aton nga pagtuon sa pulong sa Ginoo diri sa Matthew chapter 24 nga kung diin aton na ini nga nasuguran, pagapadayonon naton ang ini nga pagtuon sa pulong sa Ginoo kag aton pangitaon ang mga pagpaumpaw sa Ginoo, ang pagparealisar sa aton sa Ginoo nga amo ini ang sahi sang pagpangabuhi naton. Hindi lang nga naplastar naton ang aton pangunahuna kag tagipusoon dira sa iya, kun hindi sundon man naton ang iya nga mga instructions sa aton how we're going to live in these last days. Indeed, these are the comforts that God has given us sa iyang pulong. Ang pagtuon sini sa sinibelang mga dinalan nga kung diin apocalyptic o kung prophecies, hindi lang ini gin-intend para sa mga tao nga curious na kung diin daw nagakuha ang ilang mental appetite na magtuon sini kay daw amo na ni kag amo na ning ilang nabatyagan kag daw amo nang nini ang ilang nakita. Kung hindi ginhatag ni sa Ginoo para kita makapadayon sa pag-alagad sa iya. Kag pinaagi sini, we could find comfort especially sa sini nga mga mabudlay nga tion. Pangamuyo anay kita, antis kita magatuon sa iya nga pulong. Ginoo, nagapalapit kami sa imo sa sini Ginoo nga aga. Nakabalo kami, nakaintindi kami sa gina-go through sa sini nga kalibutan. Maski man Ginoo mismo sa mga pungsod, ginapangamuyuan namon Ginoo, labi na gid ang mga nagpangamuyo nga labuton mo sila sang imo Ginoo nga pag-ayo. Ang nagpangabay, ang nag-request Ginoo. Hindi namon sila may isa-isa, pero Ginoo sa amon nga mga private kag family prayers and devotion, ikaw Ginoo nakabalo sa ila. Sa mga nasub-an nga pamilya, sa mga ara subong sa hospitals, ang ara Ginoo sa mga quarantine places, Ginoo labuta sila Ginoo. Kag ikaw nga Dios nga amo ang nagapasalig sa amon, nagapabakod sa amon. Amo man nga Dios ang amon nga ginapalapitan kay nakaintindi kag nakabalo kami nga ikaw lang gid ang makabulig sa amon. Ayan Ginoo, may mga ara sang mga medical interventions, may ara man ayhan sang vaccine available. Pero Ginoo, pwede mo lang ini magamit sa imo Ginoo nga kamot. Pero gasalig man kami gihapon nga ikaw magihapon ang Dios nga amo Ginoo ang magabantay kag ang mag-aayo sa amon. Proteksyon ni Ginoong imong makanakan. Ayuha Ginoo ang nalabot sini. Ni Ginoong amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa sini nga aga magapadayon kita sa aton nga pagtuon kag luyag ko lang i-review jutay ang aton nga gintun-an diri sa Matthew chapter 24 na kung diin ang mga disciples ni Jesus nagpalapit sa iya. Kag namangkot sila. Kag makita nato na dira sa ila pamangkot sa verse 3, tell us when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming and of the end of the world. So amo ning ilang ginapamangkot kung saan si Jesus magabalik liwan, kag kung ano ang mga signs antes maguba, antes nga amo na ang katapusan sang sining kalibutan. Makita naton diri ang pito ka mga characteristics of the day. Kag ang ini nga mga signs sa verses 4 and 5 makita naton dira ang religious deception. Damo sa magdala sa ngalan ni Kristo, damo ang maintuan abi nila amo na gid ning matuod. Tungod ayhan sang kakulba, tungod ayhan sang kakugmat,
maski sino na lang ang ilang palapitan kag hakson. Sa verse 6 makita man naton dira that there will be wars and rumors of wars. Hindi naton maintindihan, there is so much hatred, there is so much cruelty na pinaagi sini, nations will rise against nations. Kag nag-result ini hindi lang sang displacement kundi kanang damo sa mga refugees in millions subong all over the world, but also there are also so many deaths. But then in verse 7, mga famines, hindi na makaobra ang mga tao. It's either because ang climate nga hindi na ma-predict, o kung ang mga pestiman or sabahin man tungod kay there are so much wars nga hindi na maka-produce ang mga tao sa kinahanglanon nga kalanon. But then also makita man naton dira ang mga calamities, ang pestilences, pandemics, earthquakes, and we could see this all over the world. But then also we could see on verse 9, kag pagasuguran ako na pagbasa, kaya amoy na ang aton subong nga tunan sa sini nga aga. On verse 9 it says, "Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. And then many shall be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. And many false teachers shall rise, and deceive many. And because of the iniquity abound, and the love of many shall wax cold, but he that endure unto the end, the same shall be saved." So diri bala naton makita nga kung diin sa sini nga ginplastar diri sa ato ni Jesus, na amo ini siya ang mga signs. Anyat kung tuluko naton ang Biblia, makita naton nga ang ini nga mga palabuton, ukon ang natabo man sang una, aton gid nga maintindihan nga ang ini nga Dios nga amo ang nagiya, the God who guided the past is also the one that is dictating the future. Paano? This is like history written in advance. Nga nakita na nga daan sa Ginoo, ginsaysay na niya nga daan. So diri bala naton makita nga ang Dios nga amoya ang naggiya sang kahapon. Siya man amo ang nagadikta subong sang every step of the way. That's why He could give us the characteristics of the day and even the signs before the end of the world or His coming. Indeed, sin will never have the final say. Ang Ginoo manggihapon. Maski ano nga plano sang sala, kag ano sini nga paguba sa kabuhi, kag sa mga nasyon, kag kay sin uman, and yet we could see that indeed God would still be victorious. But also not only that sin will not have the final say, but also evil will not destroy the will of God. Nga abiya sang kaaway, nga pinaagi sang sini nga aton nga makitaan diri, nga all of a sudden God's original creation and God's will for you and me maguba niya. This pandemic, this corona virus, this COVID-19 will never define our lives. Challenges lang ini sa paghugot pagid, sa pagpangamuyo naton sa Ginoo, but this will never destroy the will of God in your life and in my life. But then lastly, makita naton diri man that God will fulfill His plan. In verse 14, "And this gospel of the kingdom shall be preached unto all the world for a witness unto all nations, and the end shall come." Paano nga amo na ni ka grabe ang problema, amo na ni ang nagakalatabo, and yet all of a sudden God is fulfilling His plan, His work, especially ang pag-spread sa gospel all over the world. So here, in this part, sang aton niya nga ginbasa, sugod diri sa verse 9, kag diri kita mag-concentrate sang aton nga pagtuon sa sini nga aga. Ang pulong sa Ginoo nagahambal, "Then they shall deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake." So tion ini nga kung diin ang nagasunod kang nagaalagad sa Ginoo, halitan sila, sakiton sila. Kaya ang iban pagid gani, malabot pagid, nga kuhaon pagid ang ilang nga kabuhi. Kag pinaagi man, kag tungod man sa ngalan man ni Kristo Jesus, that they are going to be the hated people of this world. And ye shall be hated of all nations for my name's sake. Naglabot kung tisa ang tion sa mga nagliligad nga gusto gid naton nga ma-popular ang Christianity. Sa mga paagi kag strategies nga ginapaminsar naton kung paano naton mapaluyag o kung mapahigugma ang mga
ang kalibutan sa aton. Kung ano nga nangabahin ang aton nga himuon, ayhan dalon naton ila music sa aton para nga manamian man sila sa aton. But I want to tell you that in the last days, the Christians, those who believe in the name of Jesus, will be hated. So gone are the days that we think that the world would think nicely of us. Gone already ang ato nga mga tinion nga abi naton kita damo kita sa ginahibo para yang makakuha kita sang pugi points sa sini nga kalibutan. No, the time will come that indeed we will be hated because of the name of Jesus. Kagatungod sini, many shall be offended. Damo ang masaklaw. Damo ang magbetray sa isa kag isa. Damo man ang makita naton diri hating one another. Kag hindi lang amo pagid na ang matabo kun hindi tungod that the false prophets and verse 11 shall rise and shall deceive many. So makita naton nga hindi lang gali kita nga kundi nagadala sa pulong sa Ginoo, kun hindi may ara pagid nga nagadala man nga mahambal sila Kristo man sila o kun ini nga mga false prophets kag amo ni sila ang magdala sang damo nga mga disipulo. Ang mga naghambal sang una nga sila nagatuo man sa kay Jesus, all of a sudden nakita naton nga kung diin kag kung sino na lang ang ilang nga ginasunod, in other words, nagadjutay kag magadjutay gid ang mga numero sang sini nga mga nagasunod sa kay Kristo. Pero pinaagi man sini nagakasala man kung sin-o gid ang matuod-tuod nagbutang sang iya nga pagsalig kung sin-o gid ya ang magasunod sa kay Kristo Jesus bilang agalo niya kag bilang Diyos niya. And then on verse 12, and because of iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Amo ni ayhan makita naton subong sa aton nga mga grupo o kung sa mga tawo nga naghambal Kristohanon sila. I know ang ini nga pandemic nagpadalong pagid ni sang aton niya nga kang tanan sa Ginoo, nagtamis pagid siya, naglapit pagid siya sa aton. Pero nakakita man ayhan naton nga ang iban tungod kay daw hindi man naman sila required nga magkadto sa simbahan, kay hindi man makakadto sa simbahan nga masigani mag-abrin lang sa ilang Bible, maski na lang magpangamuyo, maski na lang magpalapit sa Ginoo. Kag tungod kay ang sala nagabuad pagid, the word of God would tell us that the love of many shall wax cold. And then here is the verse na kung diin aton nga pagatun-an sa siningaga, and he that endure unto the end, the same shall be saved. So ang pulong sa Ginoo naghambal sa aton that he that endure, he that stands firm, he that holds on, he that abides, he that stays, he that continues, ang nagapabilin dira sa Ginoo, amuya ang maluwas. So sa siningaga sa pagtuon naton sa pulong sang Dios, I know nga luyag kita makabalo kung ano sini ang buot hambalon. Kaya hindi lang ini nagapakita nga pagtuon lang ini doktrina o kung bersikulo, kung hindi nagapakita man ni sa aton man. Magapabilin na ihan ako. O kung ang ako nga membro sang pamilya tungod subong sa amo sini nga sitwasyon, magpabilin sila ihan. Ano abi kung magtalikod sila? Ano abi kung mag-backslide sila? Ano abi kung ang matabo sa ila talikdan na nila ang Ginoo? What would happen to them? The verse would tell us that indeed he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Nauna gid sa tanan, luyag ko lang anay ipabalo sa inyo nga hindi ini bersikulo nga kung diin ang aton niya nga kasiguruhan sa aton nga kaluwasan nagadepende sa aton. Ang butang balon nga ang tao nga tudtuod gid nga may relasyon ka ang tanan sa Ginoo, nga maabot pa ang tion nga ayhan madanlog siya, ayhan maglabot ang mga grabe nga pagtilaw sa kabuhi niya, nga i-give up niyang Ginoo, nga ang kasiguruhan sang iyang kaluwasan madula niya pa. Now ini nga bersikulo ay nagatudlo sina. So amo na nga sa sini nga aga sa aton nga pagtuon nga ini nga Dios nga nagluwas sa aton, ang tudtuod gid nga nabutang sa nga bug-os nga pagsalig dira sa kay Jesus. Ini nga Dios nga nagluwas sa aton sa impyerno, amo man ni siya nga Dios ang magapreserbar sa aton. Tubtob nga dalon kita sa Dios didto sa langit. The God who saved us from hell is also the same God who will preserve us for heaven.
Una gid sa tanan, may tatlo ka butang nga luyag ko nga aton pagalantawon diri. Ang una gid diri, God's ability. Pagalantawon naton ina. And then ikaduha, pagalantawon naton ang God's intention. Ano gid ba lang tinutuyo sang Dios. Number 3 lang tawon naton, God's overall aspiration. Sa iya nga plano sa kabilugan gid iya sang pagtuga sa sini nga kalibutan. Ang plano niya sa akon, ang plano niya sa imo, ano gid bala? And then we're going to look at God's provision. So kabay pa sa sini nga aga, sa sini naton nga bersikulo nga kung diin magalantaw kita that he that endure unto the end, this same shall be saved. Lantawon naton diri ang comfort nga makita naton sa pulong sang Dios. In these last days, will I remain? Will I stay? What if I will falter? What if makabuhi ako? Ano ayhan ang matabo sa akon? So I hope this morning, aton ining nga pagalantawon, nga kung diin, amo ining maghatag sa aton sang comfort in these last days. Una gid sa tanan, lantaw naton ang God's ability. Kaya bala sa Ginoo. I mean, ginluwas kita sa Ginoo. Ang Ginoo nag-promise sa aton that he that believeth in him shall not perish. What if along the way? What if along the way, hindi gali naton? I mean, maayo kung pareho lang kita sadto nga makawat dito sa cross, nga after few hours, gindala na siya sa Ginoo dito sa paraiso. Ang iban sa aton magstay pa for 10 years, 20 years, 30 years, or ang iban gani almost all our lifetime. Since ang iban sa aton nakaangkon kita sa kay Jesus, ang bata pa kita. So almost all our lifetime. What if along the way, nadanlog kita, nadalinas kita, nagtalikod kita, madula pa ihan naton ini nga kaluwasan. Nauna gid sa tanan aton anay lantawon, ano gid bala ang ability or capacity sa Ginoo to keep us safe. Na may mga dinalan diri sa kasulatan nga luyag ko pagbasahon naton. Luyag ko pagbasahon naton kay ang ini nga mga bersikulo, ini nga mga passages diri na plastar ang aton nga kabuhi. Wayang aton nga kabuhi na plastar sa gintudlo sang reliyon. Kung hindi na plastar ang aton nga kabuhi, dira iya sa aton nga pagsunod kag pag-alagad naton niya sa Ginoo sa sini nga mga dinalan sang kasulatan nga amo ini siya ang ginpromesa sa aton sa Ginoo, ang tanan nga nagbutang sang ila nga bug-os nga pagsalig dira sa kay Kristo Jesus para sa ila nga kaluwasan kag para man sa ila man nga ginatawag naton ina usually the assurance of our salvation. In Hebrews chapter 7 verse 25, basahon ko sa inyo ang mga ginhambal diri sa pulong sa Ginoo. Wherefore he is able, talking about the Lord Jesus Christ, he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. Ang iya sini nga background amo ang isa ka pari nga amuya ang nagapangamuyo, amuya ang nagapalapit sa Ginoo so that he could represent people to God. Diri ginpakita ang si Jesus amo ning iya nga ginatrabaho subong sa langit. Why we are being kept safe? It's because of the ministry of intercession ni Jesus dito sa langit. Nga kung diin siya amo ang nagapangamuyo sa aton. In Hebrews chapter 7 verse 25 sa isa ka translation naghambal diri, therefore he is able to save completely those who come to God through him, because he always lives to intercede for them, to save them completely. So kung ina ginbutang nga promesa sa Ginoo that whosoever believeth in him should not perish, on the very day nga na-establish ina nga relasyon ko sa iya, tubtob sa sini nga adlaw nga kung diin ako pagakuhaon niya dito sa langit, God is able. He is able. Now kung kisa sa mga pagduda naton, direct ina siya nga challenge of God's ability. Is God able to keep us safe? Is God able to save us completely? Or along the way, nga tungod ayhan sang aton man niya nga mga reaksyon o kung sang aton man niya nga mga failures, nawigit kita, nawasip pa kita. Now I want us to hang on to this verse in Hebrews 11:25. Wherefore he is able also to save them to the uttermost
Therefore, He is able to save completely those who come to God through Him. God is able. And this is His promise sa aton, nga ang Ginoo naton, He is able to save us. May isa pa ka dinalan sa kasulatan nga ginhambal diri sa Jude verse 24. Ang ginhambal diri sa Jude 24. Now unto Him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of His glory, with exceeding joy, to the only wise God our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen. Kanami sang sining bersikulo kung aton gid bala pamalandungan. In other words, every single one of us, if you are going to fast forward our lives, kag paglabot naton dito sa langit, kag kabalugid kita what had happened on the earth. May time nga baskog man kita, may time nga nagapursigi man kita, may time nga daw gahara-hara kita, may mga tion man nga nadanlog kita, may mga tion man nga mga sa desisyon nato nagbutong sa aton palayo sa Ginoo. And yet the word of God would tell us, now unto Him who is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy, to the only wise God our Savior. We look back, it was not about me, but it was you who is able to who had kept me from falling. Nawasi na tani ako. Kung gipabayaan mo tani ako, ano na tani ang natabo sa kabuhi ko. But Lord, thank you. You were the one who have kept me from falling. So mga kauturan, inigali diri nga makita naton sa Matthew chapter 24. That he that endureth to the end, nag-endure na siya because God is able to make him endure, to make him stay, hang on, to hold on, to stand firm. It was God who have kept us. God is able. But also here in second Timothy, I know nga sa mga verses bala nga ginapang memorize ka ginapang aluya gid naton nga ibutang sa atong mga tigipuson, isa ini siya sa mga verses in 2 Timothy chapter 1 verse 12. For the which cause I also suffer these things, nevertheless I am not ashamed. Ang naginhambal ni Apostle Paul. Amo na ni ang last niya nga sulat nga pagasulaton kag ari na ni siya sa prisuhan. Nabatyagan niya nga kung diin malapit na lang ayhan ang kabuhi niya kag base inina amo nang last imprisonment niya pagkakuhaon ni siya sa Ginoo. Amo na ginhambal niya. For the which cause I also suffer these things, nevertheless I am not ashamed. For I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. God is able. God is able to keep. Kung pabayaan lang kita sa Ginoo, kag aton gina nga naintindihan, kag sa straight lang nga istoryahanay, kung kita lang ang naga-keep, kung kita ang rason nga hindi kita mahulog, kag aton mapreserbar ang aton nga kaluwasan, ano na ihan ang natabo sa aton. Mga kauturan in these verses realize that God is able. God is able to save us completely. God is able to keep us from falling. God is able to keep us. Katami sa sining kamatuoran, nga sa sining last days, tungod ayhan sang kabudlay, tungod ayhan sa mga persecutions, tungod ayhan sang sining mga nagkalabot. I know shadow pa lang ini. I know introduction pa lang ini. I know this is still the building up. Building up pa lang ini. This is not the real thing yet. And yet, ini nga mga butang subong nagkakakita na ganit naton. O kabay pa mga kauturan nga hindi kita magbuhi. Because God is able to keep us. God is able to save us completely. God is able to keep us from falling. Oh Lord, thank you. Thank you, Lord. You are able to keep me safe sa imong gahom, sa imong bugay, sa imong kaluoy. But second, not only aton lang tawon ang God's ability, kun hindi lang tawon man naton ang God's intention. Ano gid bi ang tinutuyo sa Ginoo? Ginluwas niya kita, and then after sa ginluwas niya kita, pinabayaan niya lang kita.
Kung ano gid ang matabo sa imo, kag ano gid ang matabo sa akon, ti kung makapadayon kita, ti okay. Kung hindi kita kapadayon, ti wasi kita eh. Now, arang ginhambal din ni Apostle Paul in Philippians chapter 1 verse 6, being confident of this very thing, that he who hath begun a good work in you will perform it, will finish it until the day of Jesus Christ. Kanami diri isang commitment sa Ginoo sa aton. Kanami diri kun aton lang tawon ang intention sa Ginoo nga siya nga nagsugod sang sini nga maayo nga butang. Ano ning maayo nga butang? Sang ato na angkon ang iya nga kaluoy nga tani kita silot lang ang malabutan naton. Pinsuguran niya ang maayo nga butang sa aton, and He is going to perform it. He's going to perfect it. He's going to finish it until the day of the Lord Jesus Christ. Mga kauturan, wa ay kaginluwas sa Ginoo kapag abot sa siningation buhian niya ikaw. We have already traveled with Him this far. Iya lang na ihang nga padihot kag paduda sang aton nga kaaway nga basi buhian kita, basi talikdan kita sa Ginoo. He who hath begun a good work in you will continue to do it. He is going to finish it. He is going to perfect it until the day that Jesus Christ will come again. So inibala sa sini nga mga tinion kanami nga i-remind naton ang aton nga mga kaugalingon. Nga ang Ginoo nga nagluwas sa aton sa kapahamakan sang sala, sa silot sang sala nga among impyerno, amo man ang Ginoo nga amoya ang magapreserbar sa aton tubtob nga dalon niya kita sa langit. The God who have saved us from the penalty of sin, from hell, is also the same God who will preserve us until He will bring us to heaven. He is able. But look at His intention. He who hath begun a good work in you will continue to do it until the day of the Lord Jesus Christ. Isa sa mga passages sa last days, sa second coming, but at the same time, iniman siya kanami sang sini-actually nga passage man, tungod kay ini nagapakita sang aton niya nga bahin, labi na gid sa church, na kung diin kita pag-asabniton sa Ginoo, that there will be a rapture for the church. Kag tamaan ini kaathag, kag amo ni ang ginatudlo naton diri sa aton nga iglesia. Kag amo man ang ginatudlo naton dira sa Dona Seminary. Kung gisa maiban nga naglain-lain sa ilang doktrina, nag-istoryahanay kami sang aton dira nga president, siling na kon sa iya, siling ko, sir, daw amo man ang ginatudlo naton. Nga ang subong ang mga pastor daw nagakahangawa gid na basi iya na ni Antichrist ang ini nga vaccine, basi amo na ni ang natabo subong, basi amo na ni ang ginsulat sa Bible. Ang pag-abot ni Antichrist, waay na diri ang mga Kristohanon. Kung mag-abot na ini ang tribulation, nga kung diin, grabe nga pag-antos, nga ibubo sa Ginoo. Bilang silot sang sini nga kalibutan nga nagtalikod sa iya. Sa sina nga tionway na kita. Tinatawag ina sa aton nga theology, na tribulation rapture. Nga kung diin pagakuhaon sa Ginoo, ang iya nga pamilya, ang iya nga mga anak, kag indi niya ini isabak sa sini nga mga pag-antos, kag amoy nang dinalan sang kasulatan nga aton nga makita diri. Ari basahon ko anay sa inyo in 1 Corinthians chapter 4 verses 16 and 17. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, and with the voice of the archangels, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. And then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So amo ni siya sa aton nga gidiscuss sa primero naton nga pag tuon sini nga lain niya ang second coming, the second coming of Lord Jesus Christ, kun diin siya magakari kag siya among magahari sa sining nga kalibutan. That is the second coming. Amo to didto ang gin-ask nila sa Matthew chapter 24 sa mga disciples. But then before that would come, may ara sang tribulation, nga kung diin mag-go through ang ining kalibutan sang grabe gid nga kapiot, grabe gid nga pag-antos. But then before that, the Lord is telling us that He is going to come and we are going to meet the Lord in the air. Hindi siya mag-set foot pa sa sini nga kalibutan, kaysa mga panganod pa lang kita iya nga pagakuhaon.
That's why ang pulong sa Ginoo naghambal, wherefore comfort one another with these words. Ini nga mga Kristohanon sa Thessalonica, sang ilang nga mga naagyan nga mga persecution kag kundiin nga kung ang kapiot gid ang ila pirmi nga paglaom, amo ini ang paglaom nga ginhatag sa aton. But at the same time, that was already more than almost 2,000 years ago. Nga amoy nang ang paglaom nga tubtub subong amo manggihapon ini ang aton nga paglaom. That's why in chapter 4 verse 9 makita naton diri. Chapter 5 verse 9. Sa sinimang gihapon nga libro, naghambal ang pulong sa Ginoo, for God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. The Lord has not appointed us to wrath. Yes, maabot gid ang tion nga kun ang tanan naton nga makita diri gamiton ay hanini sang aton nga kaaway. People talk about microchips. People talk about the branding or pagmarka sang sina nga 666 nga hindi kaya makabakal kag kun hindi ka man pamarka patyon ka. But you know, this is not yet the time. This may be the shadow, but before the time will come, God would take us up to heaven. Ano gid balang intention sa Ginoo? Ang intention sa Ginoo amo sini, for God hath not appointed us to wrath. Waay kita ginluwas sa Ginoo, waay gindihon sa Ginoo, waay niya gin-establish ang iyang nga simbahan para mag-agi sa kasubong sini nga pag-antos. The Lord has not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Mga kauturan, when we think of these things, grabe nga comfort sa aton sa Ginoo sa sini nga last days. Comfort niya sa aton nga siya nga Dios nga mao nagluwas sa aton sa penalidad sang aton sala sa impyerno. Siya man ang Dios nga magapreserbar sa aton tubtob nga pagadalon niya kita sa langit. Yes, we'll look at God's ability. God is able to save us completely. God is able to keep us. God is able to keep us from falling. But also, it is God's intention nga hindi niya kita ipaagi sa sini nga kasisitan, kalalatan, but He is going to give us salvation by bringing us up of what we call this rapture. This is the comfort that God is giving us today. But then thirdly, not only lantaw naton ang God's ability and also God's intention, but also lantawon man naton ang God's overall aspiration. Ano gid bala ang plano? Ano gid bala ang tinutuyo sa Ginoo? Sa kabilugan gid bala in relation sa akon kaluwasan kag pagdala niya sa akon didto sa langit. Now, ihambal ko ni sa inyo tungod kay kung kisa, if we could not see the big picture, ang mga gagmay-gagmay nga mga pag-antos, ang mga gamay-gamay diri nga mga concerns, doon nakakahimong anda nga daw ka big deal gid bala kaayo. That all of a sudden makita naton nini nga bersikulo nga naghambal that he that endureth to the end, he that would continue, he that would abide, he that would stand firm, amuni sila ya. These are the mark of the real Christian. And the real Christian nga abilidad sang Ginoo, the ability of God, and also sang iya nga intention nga indi gid sila madula. No one would perish. Kag pinaagi sini maghatag ini sang comfort sa aton. Now, ano gid bala ang kabilugan niya nga plano? You know, when we look at the Bible would only give us 2 chapters. Kung diin wayang sala. In chapter 3, makita natin this is really the story of redemption. This is the story of recreation. This is a story of God making man whole again. Ang ginguba sang sala, iya ini nga i-rebuild, iya ini nga pagakambihon, iya ini nga i-transform, pinaagi sa balaan nga espiritu, to renew it, to transform it. And also sa last part sang book sang Revelation, kung diin makita naton that it talks about heaven. But all of this makita naton, this is about the plan of God para sa imo kag para sa akon. Kag ano gid ni bala ang tinutuyo niya? Kag ini ang tinutuyo niya, this is good. Na maski anong
ano nga ma-experience para sa aton, hindi ahan kita komportable. Ang iba na yan sa aton, these experiences are unpleasant. Probably even have hurt us. And yet, amo ni ginhambal niya, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Ano yun ang purpose niya? Nga ang tanan, malain man, o kung maayo man, nga naglabot sa aton, this would accomplish to the purpose of God, the overall aspiration, ang tinutuyo, ang plano sang Diyos, overall, aral sa verse 29, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among brethren. Look at verse 30, moreover, whom He did predestinate, them also He called, and whom He called, He also justified, and whom He justified, them He also glorified. Now in these verses, makita naton ang ginsuguran sang una pagid kag tubtob sa katapusan ano gid bala ang matabo. Nabalaan na nga daan sa Ginoo, God foreknew it. Nabalaan niya na kag iya ikaw kag ako ginpili, iya kita nga the word here, moreover He did predestinate. Kag sang kita ari diri kag kita sang nakaintindi na He called us, He also called. Kag ang iya nga tinawag, iya nga gin justified, pinaagi sa dugo ni Kristo Jesus. Ginluwas niya kita. Kag ang iya nga ginluwas, ang ginhambal diri, on whom He justified, them He also glorified. This is heaven. Glorification. Na kung diin kita pagasabniton kag makakambyuhon ang aton nga mga lawas, na kita magakaupod na dito sa Ginoo. This is the overall plan of God. Waay gid along the way, we see both His intention and His ability. God is able along the way, waay gid sang mawasi maski isa sa aton. And I hope that this is an encouragement, especially this time that we are anticipating, that we are seeing, that we're living now in the last days. And before that final dining mga signs that will become so big and so real. I know the preparations, makita na nato ng iban sini. The Lord already will take us home. He is able. This is His intention. The God who have saved us from hell is also the God that would preserve us, and would bring us to heaven. Now, sa sining tion, mangkot kita ti ano ya ang aton nga bahin. Anong aton nga bahin? Ang aton nga bahin makita gid naton ina dira tungod kay ang pulong sa Ginoo nagasaysay gid sina. And throughout the word of God, we could see that. We could find that talking about John chapter 8 verse 31. Amo ni ginhambal diri sa pulong sa Ginoo, John 8:31. And Jesus said unto those Jews which believe in Him, if you continue in my word, then are ye my disciples indeed, if you continue. Anong kabaliktaran sina? Kung magtalikod ka, kung magbuhi ka, kung hindi ka na magsunod sa Ginoo, anong matabo? So in other words, we are going to continue. We are going to hold on. We are going to abide. We are going to stay. We are going to stand firm. In 1 Corinthians chapter 15, basahan ko sa inyo diri ang verses 1 and 2. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also you have received, and wherein ye stand, by which ye are also saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. So anon man ang bahin naton diri? Ang bahin naman naton diri, the word of God will tell us that we are going to stand, tindugan naton ini. We are going to bring them to our memory. Kinahanglan maintindihan naton, kupkupan naton ang ini nga mga kamatuoran. We are not going to let go of this. That is my part. That is your part. We are going to stand firm. We are going to continue. We are going to keep this. We are going to stand on this. This is my part. Now, lantawan nyo bala dira sa Hebrews chapter 2. Basahan ko sa inyong verses 1 to 3. Therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip. For if the word spoken by angels was steadfast, and every transgression and disobedience receive a just recompense of reward, how shall we escape
if we neglect so great salvation, which at first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard Him. Diin pa kita kung buhian naton ini. Diin pa kita kung hindi naton ini sundon. Diin pa kita. So in other words, we're going to remain, we're going to abide, we're going to believe, we're going to obey the Word of God. Now, I don't know at this point of time kung may ara sang jutay nga tension. O kung may jutay naman niya nga pag-alang-alang sa aton. I don't know kung may ara naman niya mga pamangkutanon. Pastor, what if ma-fail ako? What if sa last point sa akong kabuhi, natamaan na gid ako, grabe na ako nga pag-antos, ano nang matabo sa akon? I know the overall plan of God. Hindi lang nga iya kong ginplanuhan nga luwason niya ako, kung hindi nakabati ako sa gospel na luwas ako, kag iya gid nga plano ya nga iya ako nga pagadalon didto sa himaya. I know that God is able. Pero pastor, hindi ko ya kabalo kung ano ang matabo ya sa future sa akon. Oh, I hope magpabilin ako. And that would bring us now to our fourth point sa sining aga kag amo niyang katapusan. Looking at God's ability, looking at God's intention, looking at God's overall aspiration. But lastly, I want us to see God's provision. God's provision. Ano bala ang provision sa Ginoo? Now, I know there are so many verses, but let me just pick up sang sini nga isa nga tam-an gidya kaathag sang aton niya nga ginaistoryahan diri nga ginapamalandungan sa sini nga aga in Philippians chapter 2 verse 13. Ang pulong sa Ginoo naghambal, for it is God that worketh in you both to will or to desire, to will, to decide, and to do of His good pleasure. So diri bala naton makita mga kauturan ang provision sa Ginoo. The desire and the power. I wanted to stay. I wanted to hang on. I wanted to stand firm. Gusto ko na matabo sa akong kabuhi. I want to endure unto the end. Now I want to tell you that God's provision is both the will, the desire, and the power to do it. It's from Him. Amo na gani ako nang taon naton ni bala ang inibilang mga verses nga nagakasubong sini. I know later maghambal kita who will make us stay? Who will make us hang on? Who will make us hold on? Ano ang magapakup-kup sa aton sa Ginoo? Nga unto the end, hindi gid kita ya mawasi. It is God who both duwagid kabilog, the desire, and also the power to do it. Amo na kung gisang aton niya bala nga mga ano pa mangkutanon sinta, may mga tao man naghambal sa Kristohanon. Do we see the desire? The God-given desire for godliness, for holiness? Nga man nga wa ilang sa ilabungog. Now, if you're listening to this sermon this morning, gusto ko nga lantawon mo, basi this is God's way of dealing with your heart. How could you ever say, ano bi ang makapakumbinsi sa imo nga anak kagid sang Dios? Ano gid bi ang imo nga rason nga personally, I'm not asking you to reason out with me. I am not asking you to say the doctrinal statement or the verses that you have memorized. I am asking you sa tubangan sang Ginoo, ano ang mahambal mo, ang rason mo? Nga nakaintindi kag nakabalo kagid nga tuod-tuod ikaw naluwas. Ang tuod-tuod nga naluwas, He will continue. He will desire. I know kung isa mahulog sa pagpakasala. Kung isa makita ang mga tao nga daw, ano naman, Kristohanon, gini siya kung hindi, nga kalayo siya sa Ginoo, nga mga handom niya daw, kalayo gid sa Ginoo. I talked to some of them, may isang naging istorya ko, sang akong ginsaysay sa iya, kung paano, kag saan siya nakabaton sa Ginoo. And then, sa pamangkot ko sa iya, kumusta si Jesus nga nabaton mo? Nagduko lang siya, kag naghambal siya, Pastor, kabalugid ko, nga hindi malipayon si Jesus subong sa akon nga kabuhi. Sin ko baw abi ko ini nga tawo do kalayo kag daw ay gid ini siya sang espiritu sang Ginoo sa iya kabuhi. And yet sa prangkahanay kag sa straight nga istoryahanay naintindihan niya ang iya kang tanan sa Ginoo. Paano ina nga balatyagon?
Ina nga balatyagon, the desire is from God. The power to do what is right is from God. So that's why, let me say this. God will not obey for us, or God will not have faith for us. But I want to tell you, both the desire and the power to do and to obey and to have faith is from God. So kung hindi ko inaimuon, kag hindi ko sunod doon, it's on me. Ang akon ayhan nga mga pagtalikod, ang akon ayhan nga hindi pagtuo, hindi pagpati, maski kabalo na gid ako nga ang balaan nga espiritu nagapanghikot sa akon. I take full responsibility on that. But also I know that God is able. God is able. I know kung anong intention sa Ginoo. Kabalugid ko nga tubtob sa tion nga pagadalon niya ako sa langit. Iya gid ako nga pagabantayan. Kung naka-intindi man ako that even sa hindi ko maintindihan in time past, kung paano ako ginpili sa Ginoo, kung paano niya ako ginluwas, pinaagi sa pagpamati ko sa iyang pulong, tubtob nga dalon niya ako sa langit. With all of the failures I had in this life, God would keep me from falling. Kag ina nga desire and the power to do it, it's from Him. The same God who have saved me from hell is also the same God that would preserve me until He will bring me to glory. So kabay pa, ini mangin panghangkat, mangin comfort, mangin encouragement, mangin isa ka butang nga kun diin magpaganhagan sa aton mga balatyagon nga maski grabe ang aton niya nga ginag go through subong, God is preparing us for heaven. God is preparing us for our glorification. God is preparing us that someday makit-an tagid ang aton nga gintuohan. Ginoo pa kamayuhang imong pulong. Salamat Ginoo sang sining encouragement nga ginhatag mo. Buligi kami Ginoo. Intindihan namon nga hindi kami makasarang, intindihan namon Ginoo nga kuno ay ikaw. Hindi kami Ginoo makatindog. Salamat Ginoo sa imong pulong. Hatagi kami Ginoo sang sina nga balatyagon kag sina nga tinutuyo, that desire Ginoo nga magpursu sa imo, nga magpabilin. Salamat Ginoo sang imong gahom nga imo man ihatag sa amon. Pakamayo ang imong pulong. Kung may ara Ginoo diri sang nagapamati sini, nga kinahanglan niya iya nga pag-usisaon ang iya Ginoo tagi pusoon kun sakto gid iya kang tanan sa imo. Lord, in these last days, amo ini ang pinaka hindi man nami nga matabo sa amon nga mawasi pa kami kay abi namon ara na kami sa imo. O Ginoo, may we are going to search our hearts. We would know that your Spirit would convince our spirit nga kami Ginoo imo. Kag ini matabo lang gyud sa mga tuod-tuod mo nga mga anak. So Ginoo, gamita ini sa imo Ginoo nga tinutuyo sa nagapamati sini. Kag para Ginoo sa mga Kristohanon, Lord, encourage our hearts. You are able. Thank you Lord for your intention nga ikaw gid magadala sa amon. Tub-tub Ginoo na ang amon nga kabuhi mag-isa dira sa imo. Salamat Ginoo sa imo nga overall plan, sa imo nga overall aspiration, but also Lord, thank you for the provision as we live its day. We commit Lord all this in Jesus' name. Amen.